Magandang hapon sa akin Facebook friends and family. Good afternoon po sa inyong lahat. Praise God for this opportunity. Alam niyo po, ang isang opportunity parate sa Senate ay makapagsalita tungkol sa isang topic na relevant. Pag sinabing relevant ay yung akma, hindi lang sa panahon, pero ramdam ng ating mga kababayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Napakahirap po magbigay ng SONA. So since 1998 po, nanonood ako ng SONA, whether ako'y opposition or administrasyon, at minsan po, syempre may pagkakataon din na hindi pumunta, pero pinapanood ko pa rin. So yung kontra SONA po, yan po ay pagkakataon naman na ang mga oposisyon, sa Senado po, pwedeng nasa majority ka, nasa minority, but usually yung minority leader, pero minsan dalawa, tatlo nagbibigay ng kontra SONA. Hindi to kontra in the sense na lahat ng sabihin ng SONA o ng Pangulo ay kokontrahin mo. Kung hindi, kumbaga, it's your turn naman to tell us what the state of the nation is. So I'm asking you for prayers, because kung napakahirap magbigay ng SONA and you have all the statistics, all the research, all the resources, mahirap din po magbigay ng kontra SONA sapagkat minsan po, syempre, iba din nararamdaman ng OFWs, iba din nararamdaman ng nasa taga Mindanao, iba ang problema sa rural, iba ang problema sa highly urbanized, iba ang problema ng ating kabataan, iba problema ng out-of-school youth sa nag-aaral, no? But we try to find a common vision. We try to find a common plan of action towards that vision, and we try to focus on ano yung problema. Siyempre nakaka-distract, di ba? Pagka sabay-sabay at marami tayong iniintindi. So, I was just informed na may final si Senator Panfilo Lacson sa Ombudsman. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, and yun nga, para makatutok, kasi malaman natin kung ano talaga accusation. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now, and ako 1998 till now bilang congressman. At makikita nyo naman po talaga yung development. Hindi ko na isa-isahin, but ang point ko lang po ay lalo sa ating mga kapatid sa media na nagtatanong, pag nandyan na yung akusasyon at specific, sasagutin natin. Kasi ngayon, medyo general pa at saka parang sweeping. So, I cannot be distracted because may trabaho tayo sa impeachment, may trabaho tayo sa paglaban sa mga katiwalian, sa mga corruption issues, sa mga red tape dito po sa Hi Dulce, God bless you. Basalo, Lori, Ami Magatao, Nechki Ku from Singapore, yan, Grace Garcia, thank you po, thank you, Nelson Galeto Laban. Yeah, we will fight po kasi this fight is worth fighting for. But as sabi ko nga po sa inyo, di ba? Hate the sin, love the sinner. Dagdagan ko pa po, love the sinner, hate the sin, destroy the sindikato. Yan. Kasi minsan pag may sin, ikaw lang. Minsan, marami na, sindikato na yon. So, yun ang gagawin natin. So, ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ho ba kung anong malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba? So, of course, from my point of view, kung from his point of view, he thinks valid yung accusation, then I'll respect that. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun ang accusation at bakit suddenly, etc. But as I told you, always ready to face the consequences. May cost parati po talaga ang lahat ng ating pakikibaka, ang lahat ng ating struggle, maging opposition, mga administrasyon. Dito sa kontra SONA, I will give good faith, di ba? I mean, hindi madali humarap sa buong bansa, lalo pagka meron pong crisis na sunod-sunod, di ba? I mean, after 2021, 22, patapos pa lang COVID, pumasok yung Russia-Ukraine conflict,
Then ngayon po yung Iran-US Israeli conflict, tapos nandiyan pa nga yung problema sa flood control, sa corruption. So napakarami pong mga dapat isipin, dapat tutukan. Thank you, Ferdy Bro Santos, ang ating mahal na konsehal. Thank you po sa mga kagawad, mga kapitan, lahat po ng mga tagigenyo na nag-support. Alam nyo naman po gaano tayo kahigpit, alam nyo naman reputasyon. Alam nyo naman kung saan kami may responsibility at wala. But ang point ko po, mga kababayan, the same matter na sinabi kong tutukan nyo itong lahat. Tutukan nyo impeachment, tutukan nyo flood control, tutukan nyo education, tutukan nyo din itong issue na to kasi nga you deserve to know the whole truth, and I believe through the proper process, di ba? Lalabas naman yung buong katotohanan. Jojo de Guzman ng Connect TV Hong Kong, magandang hapon sa inyo. So guys, may final edit pa ako dito sa speech kasi nga pinanood namin magkakasama yesterday. So we had to meet pa after. Thank you sa aking staff. Halos midnight na nauwi. Muna ako umuwi para nga magising na maaga then to finish this. But may meeting pa kami ng minority senators para nga i-analyze din ano yung mga priority bills at paano susuportan, ano yung dapat suportahan, ano dapat yung unahin. God bless you guys. Thank you, and thank you sa prayers lahat, and may all the glory be to God. So guys, maririnig nyo mamaya Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So kung may katabi ka ngayon, sabihin mo sa kanya, maganda plano sa iyo ni Lord. Maganda plano ni Lord sa ating bansa. So kahit anong pagsubok ang ating inaharap, dapat upbeat tayo because God is good all the time. God bless you guys.